yung flow ng training natin because niche discovery is very, very, very important. Okay? Klaro tayo doon? So, eto yung mga high demand niche. Ayan. Executive assistant. Ayan yung mga common tasks. Ito yung mga nag-hire sa kanila, sa mga EAs. Usually ito hindi lahat. Admin support naman. Ayan. Customer support. Hindi na natin iisa-isain yan. Social media management. Common tasks. Then you can focus on EA. And just focus on EA. Huwag ka na magdagdag pa ng ibang niche. Kunwari, ang nakaganda, ganito yan. Pwede kang mag-learn ng bagong skill, pero make sure yung skill na yan, pwede mo magamit sa EA niche. So for example, sabi ko nga sa mga trainees ko, ang nakaganda sa mga trainings natin is pwede mo i-interlink with each other. EA can be a sole niche or it can be a skill that you can use all across different kinds of jobs. So you can be a recruiter but still do a lot of data entry tasks. You can be an EA but still do a lot of data entry tasks. Yung SMM natin sa bootcamp can still be used if you want to become an EA. Diba? So, pwedeng i-interlink. So, yung sinasabi mo, Justin, na kung pwede ba EA kapag 100% sure na, yes, pwede. Basta, mas maganda dyan, kung sigurado kang EA na, at least you can focus on that niche. Your next steps, kasi kapag ganito yan, kapag alam mo yung niche mo, you can determine what your next steps would be. Hindi ka na mangangapa na anong next kong training. Ano yung dapat ko unahin next? At hindi ka na dapat magpapadala pa sa nuances, sa noises ng palibot mo because alam mo na may clear structure ka na sa sarili mo. You would only be taking in trainings that are related to your niche. Yes, sa bootcamp meron tayong SMM. Admin support. Okay. Lead gen, meron tayo sa bootcamp, meron tayong lead gen. Pero outside bootcamp, wala na tayong lead gen. Wala na tayong lead gen. US recruitment, HR naman, ayan, candidate sourcing, resume screening, interview scheduling, ATS management. So, ayan na yung niche selection formula. I want you guys to take a screenshot of this. Post nyo dun sa ano nyo, sa kwarto ninyo para maisip mo strength, market demand, interest. Yung tatlong yan, that's your ideal starting point. Now, what to do after you choose your niche? Of course, you need to become client ready. Okay, madali lang naman yung travel arrangement. Okay, ito yung step. After choosing your niche, your next step would be strengthen your skills. Ito na yung sinasabi kong you master your niche. Learn tools used in that niche. Nakaka-focus ka na. So for example, niche mo, EA, may nag-training ng WordPress, pwede mo nang sabihan na instead na mag-training ako ng WordPress, magte-training na lang muna ako ng Inbox Zero because this is what I need for this niche. Okay, kapag recruitment naman ng niche mo, alam mo na kung anong next step mo. Google Calendar, if you want to take a screenshot. Ito yung mga EAs should learn Google Calendar, Notion, Slack, task management tools. Tapos next, kapag na-master mo na, na-strengthen mo na yung skills mo, next is you build a simple portfolio. Gawa ka ng mga sample tasks, tools you use, services you offer. Now, bago ka gumawa ng portfolio, gumawa ka muna ng mga sample tasks. Kapag nasa bootcamp ka, gawin mo yung mga tasks. Kasi yung mga tasks na yan, hindi lang yan for assessment purposes. Yung mga tasks na yan, pwede mo maging sample work sa portfolio mo. And sa bootcamp, tuturuan din kayo kung paano gumawa ng portfolio. Okay, next, you optimize your profiles. Ayan na tayo sa resume, portfolio, LinkedIn, online jobs, Upwork. Yan, kailangan na ayusin. So, and then of course, mag-a-apply na kayo strategically. Strategically ha, hindi yung scattered approach. Dapat you only apply to roles that match your niche
Tapos yung resume mo, yung portfolio mo, dapat tailored fit kung saan yung niche mo. Alin ang hindi included sa Gold Pass? Yung portfolio? Yung portfolio, some of you, yung sinabi kong first, ewan ko kung ilan yon, merong libreng portfolio. Pero yung hindi nasali doon, huwag kayong mag-alala kasi sa Gold Pass, kasali si Bootcamp. Sa Bootcamp, tuturuan talaga kayo kung paano gumawa ng portfolio. Magugulat kayo sa Bootcamp kung paano gumawa ng portfolio. So, huwag kayong mag-alala kasi di nyo poproblemahin yung portfolio. Okay? So, yan. So, you don't need to master 10 VA services to start. Okay na pala yun, coach, no? Pwede na ako mag-umpisa sa isa, sa kung ano meron ako ngayon, and then i-enhance ko lang. You just need one clear niche where your skills, your interests, and market demand meet. So that the clarity will help you build your portfolio, position yourself better, and get hired faster. Again, remember what I said earlier, clarity creates opportunity. Alam niyo ba, some of my VAs, some of my trainees, they got hired after they optimized their LinkedIn profiles. Clients started reaching out to them, and then they got hired right there and then. So, napaka-importante ng paghahanap ng niche because you wouldn't be able to optimize your profiles the right way if you are not sure of your niche yet. Start with one niche, do it well, and grow from there. Okay? Any questions so far? Coach, pwede magtanong po? Pwede. Good evening po. Carlota po. Yes, Carlota. Coach, if I can ask lang po about sa bootcamp. So, after okay. po namin ngayon na ma-discover yung niche, so meron po kaming ng iba't ibang niche. And then, during bootcamp po ba, yung mga task related yung mga task na ibibigay, mga practical task, is related po sa kung anong niche yung na-discover namin from this training. Kasi like, if we are 30 sa and Yeah. yung mga responsibilities of that different niche, kasi since iba-iba kami, paano po yung just to have an idea po sana? Thank you. Yung bootcamp is already programmed the way it is. So, nakasunod-sunod na talaga yun. May lesson plan na tayong susundan. So, but don't worry because bootcamp is more on, sorry, wait lang. I'm just gonna put you on mute for a while ha, kasi may feedback ka. So, don't worry because sa bootcamp kasi, it's more on knowing how to use the tools and how to do the tasks. And yung mga tasks na yon hindi siya solely for one niche. Though, may mga very niche specific na mga task inside the bootcamp. For example, kapag nag-deep dive tayo ng EA talaga yon like inbox zero, paano magganito ng sa email management pa. Pero mostly doon nagagamit pa rin sa kahit na anong niche. So, pag second and third natin sa bootcamp na second and third week, more on tools tayo. So, more on paano gamitin si ClickUp, paano gumamit ng Google Workspace, yung mga ganon. Though again may mga niche specific pa rin na mga topics. Like, yun na nga sa EA, tapos pagdating sa data entry, kung paano mag-deep dive din tayo sa data entry, you will have tasks that you need to complete. Meron din tayong social media. So, kung paano gumawa ng mga content pillars, paano mag-schedule ng mga content sa social media, yan, mapag-uusapan yan. So, may mga very niche specific tayo ng mga tasks during bootcamp. Okay po. Thank you, Coach. Kasi naisip ko lang if ever interested ako into lead gen. So, I don't know how I will parang explore kasi parang totally new siya pero really interested dun sa path na yun. Kung may mga Legion, by the way, is part of our bootcamp. May Legion tayo sa bootcamp. Okay po. Thank you po. Yes. Okay, all right. Starting na daw to optimize. Yes.
Po, magtatanong ko lang po, meron po bang alternative na ano sa LinkedIn? Kasi yung LinkedIn ko po kasi is na-restrict siya. Hindi na siya ma-recover kasi pang second time na siya. Ginamit ko kasi siya sa work ko, yung inbox manager. So na-restrict siya. Kaya hindi ko po submit yung portfolio ko gawa ng hindi ko po wala po akong mailagay na LinkedIn. Naku, I hate to say this, pero mahirap yan. I have lost my access to my original LinkedIn kasi recruiter nga ako and I support staffing agencies across the globe. So the problem was, nung kinailangan namin mag-LinkedIn outreach, yung client ko gamit na yung company LinkedIn. So ang ginawa namin, ginamit namin yung LinkedIn ko. And I thought, okay lang siguro kasi matagal na yung LinkedIn ko. Hindi siya bagong LinkedIn. So ginamit namin siya for LinkedIn outreach. Ang nangyari, na-restrict. Hanggang ngayon, hindi ko na ma-open. And after niyan, paulit-ulit akong gumawa ng LinkedIn account, pero sobrang ilang beses na-restrict. Ilang beses akong gumawa ng LinkedIn account na re-restrict talaga. Na kukuha niya, I don't know if yung IP ba mismo because nung nag-upgrade lang ako ng phone, saka lang ako nakagawa ng bagong LinkedIn na hindi na-restrict. Tapos ang tagal ko pinatagal ko muna siya ng sobrang tagal sa phone ko before ko tinry i-login sa aking computer. Pero nagpalit po kayo ng Gmail o same Gmail po lang Oo, ginamit mo ibang-iba, of course, ibang email dapat talaga. Ibang email. tsaka number? Tsaka number, yes, tsaka number. Okay. Hindi, ta-try ko nga po kasi yung mga kasamahan ko po, nagawa din pero hindi pa nila ginagamit. So, hindi nila alam kung mare-restrict ulit 'pag ginamit nila. Tsaka ano, wag mo muna i-verify. Oo, Kasi oo. mahirap mag-verify. Okay lang naman kahit hindi verified ang LinkedIn. My LinkedIn is not verified, tsaka bago 'to, eh. Bagong LinkedIn 'to, and na-restrict na 'to ng twice, at least nare-recover ko pa. Oo, Nung yun ka sa'kin po kasi restriction 2 hours lang. Tapos sa pangalawa ano na, a month ago na, ayaw na ma-open. eto ilang 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 beses 'to na-restrict. Buti po na-aano agad kasi ang alam ko 'pag pangalawa, pangatlo, hindi na siya maano. Minsan nga po binaban na, eh, 'pag nakikita pong ano, multiple. Kaya ko pala tinanggal yung Legion na outside the bootcamp, kasi napansin ko kapag twice kong ginagamit yung Apollo ko sa LinkedIn, the last time na gumamit ako ng Apollo, na-restrict siya, hindi ko ma-access kaya kinancel ko yung Legion. Tinry ko, ngayon hindi ko ma-open at hindi ko magamitan ng Apollo kasi parang nire-reserve ko siya for bootcamp na lang. Because if I would do another training outside the bootcamp ng Legion at gagamitan ko siya ng Apollo, baka ma-restrict ulit at hindi ko na talaga ma-access ang LinkedIn. Kaya I'm being very, very careful with my LinkedIn. Kaya hanggang ngayon wala pa akong nagagawa masyado. Hindi ko pa napapalitan 'to, dapat nga kanya 'yan, eh, pero hindi ko mapalitan. So, hindi yan verified. Hindi verified. Wala pong ibang ano, na puwedeng i-attach dun sa portfolio bukod sa LinkedIn? Actually, saan na part? Sa CTA? Sa Opo, last yung part? kailangan po kasing i-ano, eh, 'di ba po may nakalagay po dun na i-a-attach yung profile ng LinkedIn. Eh, wala po akong mai-attach na profile, mai-ano dun kasi nga po restricted pa yung LinkedIn ko. Wag mo na lang lagyan muna. Puwede May ano naman. ka, may portfolio ka, yung free portfolio? Opo, opo, opo. Wag ka na lang muna maglagay ng LinkedIn. Iba na lang ilalagay natin for your CTA. Okey, okey. Sige po, thank you. Okay. Thank you po. So we have a Thank you question po. here. Sorry, we have a question here. Hindi naman po ba nagma-matter if senior high school graduate pa lang po and ayan po lalagay sa LinkedIn? No, my answer, it really doesn't matter kung ano yung educational background natin. Sa industriyang ito, they don't really care. Yes, sino yung may question? Hi Coach, good evening. Si Maria po to. So, same issue po. Actually, since as a recruiter, normally it happens talaga na may restrict kasi may Yes. time talaga na gagamitin ng company yung LinkedIn mo for for outsourcing or
Then ano po kasi yung sa napansin ko sa LinkedIn ko, yung request lang para ma-ban yung ano tawag nito, yung instruction is to provide yung parang passport. Have you tried na ganyan po, coach? Sa LinkedIn, yes. Actually, Pero pag parang feeling ko nga passport lang ang Mhm. tinatanggap ni LinkedIn. Pero pag ma-verify po siya, coach, wala siyang bayad or something, more on Wala. ano lang talaga. Wala siyang bayad. You can opt in for a paid account, pero pwedeng walang bayad. Pwedeng walang bayad. Okay. Sayang din kasi yung mga connection na nandun sa LinkedIn. Yes. Sayang Yun. talaga. Hindi pwede may 2 different accounts sa LinkedIn ha. Mababan yung both accounts. Mano-notice nila yung name kasi din eh. Parang Yes. strict ngayon yung LinkedIn dahil sa mga ano nga yung nangyayari ngayon dahil sa virtual ano din. Sa yung mga apply, ganyan ginagamit for scamming, something. Yes. Totoo yan. Thank you, coach. Coach, tuturo Alright. din po ba paano mag-set up ng mga profile like LinkedIn, mga ganun po? Mag-o-optimize, yes. Sa bootcamp, bibigyan ko kayo ng mga AI prompts para madali na lang gumawa ng ganito. Hindi nyo na pag-iisipan kung anong dapat ilagay dyan, kung anong ilagay dapat dito sa atong about. Yan, hindi na tayo gagamit na masyadong maraming brain cells. Kung anong ilalagay dito. Meron yan, meron sa bootcamp yan. May AI prompt akong ipoprovide sa inyo para easier na lang pag-optimize sa LinkedIn, sa online jobs, and sa Upwork. Kasi po, like for example, kung wala pa po talaga as in account sa LinkedIn ngayon, so kailangan po ba mag-prepare na ngayon pa lang na Yes, mas maganda sign gumawa in? ka na ng LinkedIn ngayon para optimization na lang pagdating ng panahon. Okay po. Kasi medyo matagal na akong sa corporate na ano, parang for a long years and never ako nag-sign ng another job. Kaya ngayon pa lang talaga ulit. Yan po. Okay. Any other question? Information overload indeed, coach. Sana ay merong clarity na ngayon kung gaano ano daw, una asa ko padulong na niche. Ngayon lang ba nasagot? Wait lang, screenshot ko to. Ay, hindi ko na screenshot ng maayos. Ano ba yan? Wait lang, asan na? Okay. And there's, Coach, yes. tanong ko lang po yung regarding dun sa elite program. Yeah. Open pa po yung sa Father's Day special. Yung Yes, 50 open pa yun. enrollees. Sige po. Thank you. Open pa yan. May konti pa ata. Wala Coach, akong bookkeeping training sa ngayon. Ang meron lang tayong bookkeeping, yung balik eskwela natin na charity, yung training for a cause, may kasaling bookkeeping doon. So, and we have self-paced training material na bookkeeping dun sa Notion natin, sa training portal, sa mga naka-gold pass. Yeah, sino yung may Coach, tanong? question Yes, po, Michelle po. sure. Apo. Question lang po, for bootcamp po ba, meron po kaming kailangan na ihanda